Hallelujah, hallelujah. Purihin ng ating Diyos na buhay. At isang magandang gabi po, hapon, umaga sa lahat ng mga kasamahan natin sa Iglesia ng Diyos na tayo ay nagkakaisa ngayon mga kapatid, no? Purihin ng ating Diyos dahil sa araw ng Sabat na ito ay tayo ay makakaroon ng gawain bilang pagtupad sa ating pagkakatipon na ang Diyos din mismo ang nagbigay sa atin ng ah, pribilehiyong makibahagi, no, sa araw ng Sabat. Ito ay isang pribilehiyo sapagkat ang mundo ay hindi alam ang Sabat, no? Actually, may iba alam, no, pero yung hindi lahat may capacity gawin. Yung mundo kasi natin sobrang busy na ngayon at madami na rin mga doktrina ng tao. Pero tayo nandirito upang ah, makatagpo ang kapahingahan na ipinangako ng Diyos sa atin. Kaya sa mga kasamahan natin ng mga banal at sa mga kasamahan natin sa pananampalataya, no, isang magandang gabi po at isang ah, magandang gabi ng Sabat. Hallelujah. So ngayon, no, iniisip-isip ko kanina kung ano yung pwede natin mapag-usapan. Pero kanina habang nakikinig ako ng mga ng mga topic, no. At meron lang din akong nakita na I think makakatulong din sa atin sa gabing ito po. Ano bang relasyon, no? Para sa atin, ano yung relasyon ng tinatawag na new creation sa baptism? Kasi sometimes kasi we consider na tayo ay bagong ano na, new creation na, no? And it is very necessary talaga. Ibig sabihin, napakahalaga sa isang mananampalataya na magkaroon o na maranasan, no, yung new creation na tinatawag, no? Kasi yung iba, ang term nila doon, being born again, yung new creation. Pero ah, gaano ba ka-necessary, no? Gaano ba kahalaga ang pagkakaroon ng pagiging pagkakaroon ng pagiging ah, na pagkaka-experience natin ng being born again or yung new creation. Meron mo siyang relasyon sa baptism, no? So yun lang pag-uusapan natin. Ano ba yung kahalagahan nito? Ano ba yung bautismo, no? At ano ba yung new creation? Sa paanong paraan tayo ah, nagkamit, no, ng bagong buhay? Pag sinabi kasing new creation sa Tagalog, ano yan? Ginawa tayong bago. Sa paanong paraan ka ginawang bago ng Diyos? Nung bang naniwala ka, ginawa ka na niyang bago o merong ginawa sa atin, no, na napaka-espesyal na bagay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Meron tayong mapag-uusapan regarding diyan. Hallelujah. So gaya nga ng tanong ko, mahalaga ba sa isang ah, sa atin, no, na gawin tayong bago ng Diyos? Pag sinabi mo kasing bago, syempre may luma, no? Pag sinabi mong bago, yung dating dating tayo, hindi na tayo 'yon. Sabihin, may natanggal sa'yo, meron kang iniwan, may inalis sa'yo, kaya pagka nga tawag dun, pag ang Diyos kasi gumagawa ng bago, no, lalo na sa isang bahagi ng buhay natin, wala siyang stumbling block. Sabihin, ah, wala siyang iniiwanan na kahit ano sa buhay mo. Hindi niya inaalala kung ano man yung nakaraan mo kasi nga bago na, eh, 'no? So sa ating mga mananampalataya, ah, napakahalagang usapin na magkakaroon ng panibagong simula. Lalo na kapag siyempre tayo ay, ah, nagse-share ng salita ng Diyos sa hindi pa mananampalataya. So, meron tayong, ah, desire
na maranasan nila yung pagbabago na naranasan din natin. At yung pagbabagong yun yung naging resulta ng mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. So sa paanong paraan kaya? Mamaya may babasahin tayong verse no, na related dito sa ano. Actually, pwede na nga nating basahin, no? Pero iniisip ko kung paano ko sisimulan kasi ano napakaganda Napakaganda ng ano ng verse na ito, no? Para maunawaan natin kung sa paanong paraan tayo binago ng Diyos. Pero sige na nga, basahin na nga natin, no? Puntahan natin tong verse na to, no? Sa Book of Romans, according kay Apostle Paul. Dito sa Romans 6, i-share ko na lang, no? Ayan. Iniisip ko kasi kanina, mga kapatid, no? Kung ano yung itatopic natin since wala yung iba, kung mag-a-act na ba tayo, na o yung food law. Pero total, wala naman yung iba. Kahit hindi ako masyadong ready dito, pag-usapan na natin. Total, ano ah, marami naman tayong matututunan, no? Ito ang sabi dito sa Roma 6:1 to 14. No? Basahin natin. Siguro hanggang dito lang muna sa 4 bago tayo magtuloy sa ibang bahagi. No? Sabi dito, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandaang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Ayan. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus, Yahushua HaMashiach, ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung tanong ko kanina, no, ano bang relasyon ng ah, bagong gawa na tayo, no? So ibig sabihin na bagong buhay. Pag gumawa ang bago sa atin, no, tinatanggal niya yung dati. So anong relasyon nun dun sa bautismo na tinutukoy natin? Alright. Ah, before we start, anuhin ko na to, i-clarify ko na tong unang verse, no? Ayan. Sabi dito, ano ngayon sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandaang loob ng Diyos? Hindi. Yan yung sagot ni Pablo, no? Kasi, ah, yung iba kasi, ginagawa nila kasing license, yung kagandahang loob ng Diyos. Baka ang lisensya ba na gumawa ng mga bagay na gusto nilang gawin in relation to kahit masama, kahit hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kumbaga, inaabuso yung kagandahang loob ng Diyos. Ito yung sinasabi ni Pablo, no? Na hindi na tayo patuloy sa pagkakasala. Bagamat napakalaki ng kagandahang loob ng Diyos. Kahit si Pablo naranasan yon, no, mga kapatid. Siya ay tagapanguna, no, sa pag-uusig ng iglesia ng Diyos. Pero karapat dapat siya naparusahan talaga. Ang daming namatay. May mga namatay dahil sa kanya, no? Ganun siya ka karubdob, no? Sa pagkakasala. At alam niyo 'yun. Kaya nga sinasabi niya ano na ang kagandaang loob ay napakalaki. Kagandaang loob ng Diyos na naranasan niya. Pero 'pag naranasan na natin yung kagandaang loob ng Diyos, hindi na tayo dapat nagpapatuloy pa sa kasalanan. Hindi natin isip, no, na total malaki naman ng grasya ng Diyos. Okey lang gawin ko 'to, 'no? Okey lang, 'wag muna kaya ngayon, 'di ba? Wag muna kaya akong dumalo, total dami pa namang panahon, makabagin naman ng Diyos, 'di ba? Actually, itong number 4 na kautusan ng Diyos na Sabat ay kasama yan sa kanyang law.
sa law, God's law, no? Kaapat na utos. Kaya kung nauunawaan natin, no, mga kapatid, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, magpupursige tayo na pasayahin ng Diyos. Ibig sabihin, gawin ng kalooban ng Diyos. Hindi sa pamamagitan na di natin kayang suklian eh. Yung ginawa ng Diyos na ibigay ng kanyang bugtong na anak. Kung ito, sa tingin nyo, sukli ito sa ginawa ng mga kabutihan ng Diyos, kulang na kulang pa. Ano ba yung pwede nating ihandog sa Diyos para mapantayan yung kanyang kagandahang loob sa atin? Itong buhay natin, itong iyang katawan mo, no? Actually, yung katawan mo, siya rin lumikha niyan eh. Yan naman buhay mo, sa kanya din naman galing yan. So ano bang pwede nating ibigay sa kanya, mga kapatid, no? Walang walang kahit anumang bagay na makatutumbas sa bugtong na anak ng Diyos. At itong katawan lang natin, no, yung maaari nating ihandog na sabi dito sa Romans 12:1, no? Yung katawan natin, yung pwede nating ihandog na katanggap-tanggap sa Diyos. Sabi niya, sa Tagalog yan, no? Tingnan natin sa MBB tag, mga kapatid. Yan, no? Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. So yung paghandog natin sa sarili natin, no? Buhay, sa pagganap natin sa kanyang mga salita. Hindi lang buhay, no? Ang sabi diyan, banal at kalugod-lugod sa Diyos. So ibig sabihin, no, na yung buhay na meron tayo is marapat lamang, no, na maging banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ialay natin, no, ang ating sarili. Kasi yun lang naman yung pwede nating, hindi naman kailangan ng Diyos yung gold at silver, yung pera. Hindi kailangan ng Diyos yan. Kasama yan sa mawawala, no, pag sa last judgment. Pero yung ikaw, hindi ka kung pipiliin mo matapos ka, no, ang Diyos lamang, no, ang maaaring pumatay ng laman at ng kaluluwa ng tao sa ikalawang kamatayan, mga kapatid, no. Kaya kung babalikan natin, no, sabi dito, hinding-hindi, marugtog. Kasi may exclamation point eh. Yan, no. Ibig sabihin hindi naman siya pupunta diyan sa ganyang emosyon. Kung hindi siya nati-trigger sa mga tao. Bakit? Kasi may mga gumagawa kasi talaga ng ganyan, no? Na nagtuturo na once na ligtas ka na, you're already good. Let's do it. Ano, tawag doon. Punta tayo dito, lasing tayo dito, no? Gawin natin to kasi tinanggap na naman natin si Kristo eh. Okay na yun. Pero hindi na tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Bakit? Sapagkat tayo'y patay na sa kasalanan. Ayun ang sinasabi na dyan, no? Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Alright, no? So, lahat ng mga, sa paanong paraan tayo namatay sa kasalanan? Yun ang tanong. Paano ka namatay sa kasalanan? Buhay ka pa naman ngayon, no? Dito pa rin naman tayo. So, sa paanong paraan? Kailangan ba natin talagang mamatay sa pagkakasala para magkaroon ng panibagong buhay? No? Sabi dito, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo, Yahusha, ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? So dito, mga kapatid, no, may gusto akong ipaunawa sa inyo, no, regarding sa bautismo. Mayroon dalawang uri ng bautismo na marapat lang ating tanggapin din. Ayan, no. Ano ba yung bautismo? Ano bang reason bakit tayo binabautismohan? No?
Bakit tayo binabautismo? Actually, itong binabasa natin, ito yung reason kung bakit tayo nabautismuhan sa pamamagitan ni Kristo. Itong binabasa natin ngayon, no? Pero, ano ba yung uri ng bautismo na nakita natin sa kasulatan? Dito, kung pupuntahan natin tong Matthew 3:11, no? Tingnan natin. Matthew 3:11. Ayan, no? Sabi dito, ang nasasalita dito ay si Juan na tagapagbautismo. Sabi niya diyan, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. So si John the Baptist, no, ay nagbabautismo sa tubig. Anong reason? Anong purpose? Para sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. So yung bautismo niya, yung relation nun, para magsisi tayo. Yun ang dahilan. Ang dahilan ng pagbabautismo ni ano, actually sila, kasi hindi naman natin inabutan yung pagbabautismo ni Juan. At hindi naman sa paraan ng ni Kristo yung pagbabautismo niya. Why? Kasi dumating dito, sa panahon na yan, si Kristo na nagpabautismo kay Juan. Nung panahon na yan, binautismohan ni Juan si Yahushua sa tubig. Pero dito, sinasabi lang natin, no, na may merong bautismo sa tubig. At 'yun ang ginawa ni John the Baptist. John the Baptist, hindi siya Baptist eh. Naano lang ako kasi 'yun ang tawag sa kanya, no. Juan na tagapagbautismo. At ang reason nun is para sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Pero ito sabi niya, no, ngunit ang darating na kasunod ko, sabi niya, ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. So dito ang tinutukoy dito na magbabautismo naman si Yahushua. So dalawa yung na-receive na bautismo ng mga ano ng tawag doon ng mga disipulo. At dalawa din yung marireceive nating baptism, mga kapatid, no? Isang baptism sa tubig at isang baptism sa Espiritu ng Diyos at sa apoy. Yung isa sa tubig, yung isa sa apoy. At yung sa apoy ang magbabautismo nun sa pamamagitan ni Kristo naman. Si Yahushua yung tinatawag diyan, no? Yung ano, yung pinatutungkulan na diyan. Kaya nga mga kapatid, no, yung mga nabautismo na sa tubig, gaya ng mga disipulo, kasama si Matias, kasi kasama siya doon eh, sa Acts 1, no? Ay hindi na nila kailangang bautismohan ulit sa tubig. Kasi tapos na yun eh. Ang kailangan nilang tanggapin ngayon, yung bautismo sa apoy o sa spirito. So yun pala, no? Kaya sinabi dito ni Yahusha sa John 3:5-6. Sabi na diyan, no? Sagot naman ni Yahusha, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. And ano yung ah, sinasabi diyan, mga kapatid. At si Kristo mismo, no, ay nakatanggap ng bautismo sa laman, sa tubig, sa pamamagitan ni Juan. At nakatanggap din siya ng bautismo sa Espiritu. Nung tinanggap niya ngayon, yung nagland sa kanya yung Espiritu. So, kailangan bang ganapin yun ng ating Panginoon? Yes. Why? Dahil sa ganoong paraan ay nagpapasakop siya, no, sa ating Diyos.
Dahil ang Diyos ang may takda nun eh. Basahin nga natin dito sa sunod nun. Saan ba ako nun? Actually, nag-aalinlangan pa nga si ano eh. Si John na tagapagbautismo, no? Nagbautismo siya kasi nga, di ba dapat ikaw yung magbautismo sa akin? Yan ang sabi niya. Yan ang sabi na doon, no? Tignan nga natin. Ayan, no? Sabi sa 13, no? Basahin nga natin dito. Dumating si Yahushua sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo magpapabautismo sa akin?" Subalit sumagot si Yahushua, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." So ano ba yung kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay um, mamatay tayo sa kasalanan. Kalooban din ng Diyos na sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, ni Yahushua, na perfect, no? Ay ganapin niya yung bautismo ni Juan. Why? Kasi kanina yung kung babasahin natin dito, no? Ayan, no? Kasi yung bautismo yung tatanggapin niya, yung gagawin niya, no? Na pagkamatay sa kasalanan, yun din yung ano, yun din yung mararanasan natin. Yun din yung mangyayari sa atin spiritually. Upang maganap niya ang pagliligtas sa atin, kailangan niyang magpabautismo kay Juan. Kaya pumayag si Juan, nang nabautismohan si Yahushua, kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ng langit at nakita ni Yahushua ang Espiritu ng Diyos na bumababa parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig na mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." So yun pala yung dahilan, no? Yun pala yung dahilan. Sapagkat kailangan niyang i-portray yung gagawin natin, no? Kung paano niya tayo ililigtas. Kung paano niya tayo, kung paano tayo magiging bahagi ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo sa tubig na kanyang ginanap. After nun, babautismohan niya naman tayo. Siya naman yung magbabautismo sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Alright. Kaya hindi maunawaan ni ano eh, ni Nicodemo. Sabi nga niya dito, paano ako ipapanganak muli? Kailangan ko bang bumalik sa kinapupunan ng aking ina, no? Sabi dito, babasahin natin, no? Sa 4, paano mo ipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Ayan, no? Pag sinabing pinanganak muli, isang talinghaga yun sa kanya. Pero sa atin, hindi. Ang ibig sabihin ng ipinanganak na muli, ipinanganak sa espiritu, bago. Actually, pag pinanganak ka sa espiritu ngayon, no, ibig sabihin nagkaroon ka ng bagong buhay, nagkaroon ka ng bagong spiritually, nag-start ka ulit. Meron pang next na pagbabago sa'yo eh. New creation na gagawin sa'yo. Ano yun? Yun naman pagbabago mo, pagdating ni Kristo, magiging glorified body ka naman. At yung glorified body na yun yung makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero yung laman natin na ito, hindi. Unless magbago tayo ng laman, ng ano, ng gaya ng pagkabago kay Kristo nung muli siyang binuhay ng Diyos. Alright? So, ngayon alam na natin, no, na it is very necessary na uh, mabautismuhan. Kaya pala sinabi dito ni ano ni Pablo sa Acts 2:38. Ano sabi niya diyan? Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan," sabi niya diyan, no? "At magpabautismo kayo sa pangalan ni Yahushua HaMashiach upang kayo ay patawarin." So yung pagbabautismo sa tubig
sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua, yon ay ang para sa pagsisisi ng kasalanan natin. Pag sa tubig, angkop yun, no, sa pagsisisi sa kasalanan natin. At after nun, mababautismohan din tayo sa Espiritu sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Tatanggapin naman natin yung Espiritu Santo. Hallelujah. So let us continue, no? Sa Romans 14. Yan. Ayan, no, sabi dito, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Yahushua ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at inilibing at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. So yung baptism pala sumisimbolo sa kamatayan natin. Is it necessary na mamatay tayo sa kasalanan? Yes. Why? Sapagkat lahat ng nagkakasala ay marapat-dapat na mamatay. Romans 6:23. Ano sinabi sa Romans 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo ay makasalanan sa dati nating buhay. I believe dati nating buhay kasi may nabago na sa atin, no? Sa panibago na sa dati nating buhay at dapat lang mabayaran natin yung kasalanan na yun. Pero ano ang nangyari? Sa pamamagitan ni Kristo, siya yung nagbayad ng kasalanan na yon na dapat na sa atin. Sa paanong paraan niya binayaran? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Paano naman natin makukuha yung benefit ng kamatayan niya kung tayo magpapabautismo sa kanya? Why? Dahil sa kanyang pagkamatay, no? Nandun na rin, no? Naging bahagi na rin tayo ng pagkamatay niya. Sabihin, namatay siya dahil sa atin, dahil sa iyo, dahil sa kasalanan. No? Nung namatay si Kristo, kung ikaw ngayon magpapabautismo ka sa kanya, no? Magiging bahagi ka ng kanyang kamatayan. So, ibig sabihin, yung mga makasalanan mong buhay, yung mga kasalanan mo, is mamamatay kasama niya at namatay na. Kasi ano na eh, tapos na yun eh. Namatay na kasama niya. Kaya it is very necessary, no, na wag na nating ibalik yung mga dati nating kasalanan. Why? Kasi hindi na nga tayo nabubuhay dun eh. Namatay na nga tayo sa kasalanan. Yan ang sinasabi ni Pablo. Patuloy pa ba tayo magkakasala upang, di ba? Sabi dito, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo nabubuhay sa pagkakasala? Sabihin, yung dati mong buhay, wala na yun. Dati kang sugarol, tapos na yun. Kung tapos na yun, pagiging sinungaling mo, pagnanakaw, no, sa atin, lahat naman tayo nakapagsinungaling para sa ating mga benefit. Yung pangangalunya, sa lahat ng bagay na kasalanan mo, hindi ka na dapat namumuhay dyan. Why? Dahil namatay na nga, namatay ka na nga kasama ni Kristo nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. So kung namatay ka kasama niya, mabubuhay ka rin naman kasama niya. So yung buhay na meron tayo ngayon, mga kapatid, bagong simula ito. Ibig sabihin ng bagong simula, wag mo nang i-count yung dati mong kasalanan kasi tapos na yun. Nabayaran na yun. Nabayaran na yung dati mong kasalanan kasi namatay ka na nga dun. So yung mga bago mong kasalanan is
consequence na ay ano na yon, choice mo na ulit yun kung gagawa ka pa ba ulit ng kasalanan kahit namatay ka na dun. Ibig sabihin ba hindi natin pagka ganun kasi 'no, na sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, ibig sabihin ba hindi natin napahahalagahan yung ginawa ni Kristo para sa atin, kung patuloy pa rin tayo sa mga kasalanan natin. Sa 5 sabi niya, "Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay." Ayan. Kaya nga sinasabi dito sa ano, sa Second Corinthians, basahin nga natin dito sa Second Corinthians 5 verse 17 to 18. Sabi dito, "Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago." So, sa paano tayo naging isa kay Kristo? Nung tayo'y nabautismuhan kasama niya, nung namatay at nung binuhay si Kristo, 'no? Ikaw ay binigyan ng panibagong buhay, panibagong simula. Wag mo nang ipaalala sa sarili mo yung nakaraan kasi bago ka na nga, eh. Ang Diyos nga hindi nga inaalala yung dati na ikaw, eh. Bagamat ang Diyos natin hindi makakalimutin, He is all-knowing. Ibig sabihin na hindi makakalimot yung Diyos, ano tawag dun, alam niya, pero hindi niya inaalala. Magkaiba kasi yun, 'no? Magkaiba yun, mga kapatid, 'no? Binubura niya sa isipan niya. Pero ikaw, hindi mo pa rin nakakalimutan, hindi mo pa rin napapatawad sarili mo. Ang Diyos nga pinatawad ka na, eh, pero ikaw hindi mo pa din mapatawad sarili mo, kapatid, 'no? Tanggap mo pa din na makasalanan ka, ang Diyos nga, binago ka na, eh. So, pangatawanan natin, 'no, yung pagbabagong yun, mga kapatid. Wala na ang dati nating pagkatao sapagkat pinalitan na tayo ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Sa paanong paraan ba tayo nagiging kaaway ng Diyos? Kung tayo'y mga rebelde sa Kanya. Ang mga rebelde kahit nga sa bansa natin, 'no, 'pag ayaw mong sumunod sa batas, magrebelde ka dun, NPA, 'di ba? Mag-NPA ka, sila yung mga ayaw sumunod dun sa pinatutupad na batas sa Pilipinas. Kasi nga meron silang mga sarili nilang prinsipyo. At ang tawag sa kanila rebelde. 'Pag sinabing rebelde, kaaway ng Republika ng Pilipinas. So, gano'n din sa Diyos. 'Pag ayaw natin magpasakop sa kanyang kautusan o sa kanyang mga commandments at batas, nagiging rebelde tayo sa kanya. Nagre-rebelde tayo sa kanya at 'pag nagre-rebelde tayo sa kanya, ibig sabihin na tayo ay tinuturing na kaaway. Hindi na tayo kaaway, 'no, bagkus tayo'y kaibigan. Gaya ng ginawa ni Kristo sa kanyang mga disipulo, tinawag niyang mga kaibigan niya. Pagkaibigan mo, kaisa mo. Kaya nga masakit sa kanya yung ginawa ni Judas, eh, 'di ba? Kasi yung mga disciple niya malalapit niya yung kaibigan. Bagamat, sila yung nagsisilbi kay Yahushua, sapagkat siya ay Panginoon, eh. Pero ang turing ni Kristo sa kanila ay mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, kung hawakan, buntahan mo yung aking ano, mga kapatid, 'di ba? Sino bang aking mga kapatid? Hindi yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng gayon sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan na rin niya. Upang tayo'y makabahagi, 'no, sa
panibagong simula. Ganun din, no? Sa sa mga mashe-share natin, hangarin din natin, no, na magkaroon sila ng bagong simula. Sa paanong paraan? Mahalaga ang bautismo, mga kapatid. Yun ang, ah, yun ang dahilan, no? Kaya may mga bagay akong kino-consider kahit na pwede na, pero dahil ah, nais ko din, no, na maging bahagi din kayo kung di pa kayo nababautismohan, ay maging bahagi din kayo ng ng pagkakaranas ng bagay na yun. Sabi dito sa Romans, no, kung babalikan natin. Ito ano to eh, talinghaga to eh. Talinghaga to. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalayan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya sa resurrection. Alright? Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Yahushua. Nung siya'y namatay, tayo'y namatay sa krus, no? Kasama tayong namatay niya doon sa krus, mga kapatid. Kaya, isipin mo ngayon, ano ba yung mga kasalanan ko ngayon na hindi ko kayang i-let go? Ano ba yung mga kahinaan ko ngayon? Kasi sabi niya dito mga kapatid eh, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kung meron ka ngayong pinagpipray, no, na kasalanan na nais mo maalis, tandaan mo, no, kapatid, kung paanong namatay at binuhay ng Diyos si Kristo, naisin din nating mamatay at mabuhay ulit, gaya ng panibagong simula na meron ng ginawa sa buhay natin. Kaya nga yung mga sumusunod sa Panginoon, nagbabago buhay. Why? Pag sinabi mo na bago, yung dating sila, hindi na sila. Sapagkat tayo'y nakipag-isa na kay Kristo, Yahushua. At sino mang nakipag-isa, yung binasa natin, sino mang nakapag-isa kay Kristo ay ang isang tao, isa siyang bago ng nilalang. Sa anong paraan? Sa bautismo. So, meron palang relation yung bagong ikaw sa bautismo. Sa bautismo ng tubig, syempre, ukol yun sa kasalanan. Ukol yun sa pagsisisi natin. Pang malinis tayo sa kasalanan spiritual. At after nun, yung bautismo naman ni Kristo, which is yung pagkamatay na natin dun sa kasalanan na yun. At yung pagkabuhay is muli na pagkabuhay. Alam niyo ba na same thing, no? Sa pagkikipag-isa kay Kristo ay meron din sinabi dito yung kasulatan na kahalintulad nun. Sinabi dito sa sa Ephesians 5:30 to 32. Sabi diyan, ayan, tayo ngayong mga bahagi ng kanyang katawan.
Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Mayroon ditong malalim na hiwaga. Ang sinasabi ko na ito ay tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa Iglesia. So gaya ng isang lalaki na nag-asawa, sila'y magkaibang laman pero sila'y naging isa sa paanong paraan spiritual. So gano'n din 'no, nung 'pag sinabi natin na kapag isa tayo kay Kristo, spiritually, we are tied. Iisa na tayo sa Kanya 'no, ibig sabihin nasa iisang layunin, nasa iisang perspektibo, nasa iisang characteristic. Sabihin kung ano yung ginagawa ni Kristo, yun ang ginagawa natin kasi nakapag-isa na tayo sa Kanya, eh. At parang isang mag-asawa 'no, na hindi siya literally isa, spiritually, sa pag-iisip, sa puso, at sa kaluluwa, at sa espiritu, 'no. So gano'n tayo mga kapatid 'no. Ang mag-asawa naman kaya nga minsan 'di nagkakasundo, eh, kasi magkaiba pa rin naman sila. Magkaiba pa rin naman sila, pero 'pag sinabi ng Diyos na silang iisa na, legally, through His law 'no, sa batas ng Diyos, silang iisa na. Kaya mahalaga sa atin 'no, na pipiliin natin kung kanino tayo makikipag-isa. Why? Dahil kung nakipag-isa tayo sa hindi mananampalataya, ay magiging magulo ang ating buhay. Kasi sarili na natin 'yun, eh, naging asawa mo na, eh. Kaya yung pinakamahalagang desisyon sa pakikipag-isa natin is yung pakikipag-isa natin kay Kristo, upang tayo'y maging bahagi ng kanyang iglesia. Alright, tandaan natin tayo'y bahagi ng kanyang katawan kung tayo nakapag-isa na sa kanya. Kaya nga gusto ko din tanungin yung mga kapatid na, ah, nakaranas na ba kayo ng pagbabautismo? Kung hindi pa, ay ano yung pumipigil sa inyo, 'no? Ano yung pumipigil sa atin para hindi natin maranasan ng bautismo? Hallelujah. Tuloy natin 'no, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan, upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Yun naman pala, kapatid. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Hallelujah. So ang ibig sabihin ng wala na sa ilalim ng kautusan, sabihin, wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng parusa ng kautusan. Tandaan niyo, according sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang pagsaway sa utos ng Diyos o sa kautusan ay kasalanan. So kung tayo ay namatay na sa kasalanan, hindi na tayo nasa ilalim pa ng sumpa ng kautusan. Wala na tayo sa parusa ng kautusan, mga kapatid. Kundi nasa ilalim na tayo ng kagandahang loob ng Diyos. Ano ba yung kagandahang loob ng Diyos? Yung kagandahang loob ng Diyos, no, bagamat tayo ay nararapat mamatay sa ating mga kasalanan, ay nagkaroon tayo ng tsansang mapawalang sala sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ano yung gagawin natin? Meron tayong kakayahang mag-repent.
pwede tayong mag-repent. Kasi sabihin, pwede tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Isipin mo yun. Kung gaano kalaki yung kagandahang loob ng Diyos. Kahit na yung pinakamasamang tao, kapag ka natanggap niya yung grasya ng Diyos ng totoo at magsisi siya sa kasalanan niya, kahit na ilang libong tao yung napatay niya, kung siya ay magsisisi ng totoo, yung totoong pagsisisi na gaya ni Pablo, mga kapatid, ay hindi na niya kailangan bayaran pa yung kasalanan na yun. Dahil meron na nagbayad para sa kanya, which is si Kristo. Yun ang ibig sabihin ng wala na sa ilalim ng kautusan. Tandaan natin, ang kasalanan ay makapangyarihan sa mga taong lumalabag sa kautusan. Why? Dahil naihahayag ang kasalanan dahil sa kautusan. Kung hindi mo alam ang kasalanan, ang kautusan, no? Kung walang batas, hindi mo alam yung mali. Di ba? Kung hindi mo alam yung mali, ignorant ka doon sa kamalian na yun. Pero dahil sa kautusan, nalaman natin kung ano yung tama at kung ano yung mali. Guilty na tayo sa kautusan. Why? Kasi alam na natin eh. Alam mo na, pero sinusuway mo pa din. Oo, mga kapatid. Ibig sabihin ng alam mo na, sinusuway mo pa din, ano ka na ngayon? Nasa ilalim ka na ngayon ng kapangyarihan ng kasalanan na hindi mo kayang kontrolin ng iyong sarili. Hindi mo hindi mo kaya magbagong buhay. Huwag mong piliting magbagong buhay, kapatid. Dahil ah, naisin mo lang. Hindi mo kaya ng ikaw lang. Kailangan mo ng Diyos. Kasi kung ikaw lang, pipilitin mong magbago yung buhay mo, mapapagod ka din eh. Pero pag ang Diyos ang nagpalaya sa iyo sa pamamagitan ni Kristo, ano eh, sometimes instantly, biglang papangit yung lasa ng alak, biglang parang, alam mo yung bigla kang magkakatakit sa, kunyari, naninigarilyo ka, tapos bigla kang nagkasakit, tapos bawal na sa iyo yung sigarilyo. Napilitan ka ngayong hindi magsigarilyo na kasi bawal na sa iyo, kasi nagkasakit ka nga eh. Pero hindi mo alam, niloob pala yun ng Diyos. Para tumigil ka sa ganong gawain. Sirain mo yung iyong katawan. No? And sometimes God works in mysterious ways na hindi natin inaasahan. No? Pero tandaan natin, pagka ang Diyos kumilos, ibabalik ka niya doon sa katuwiran. Hindi ka niya ilalayo doon sa kanyang kautusan. Kaya yung kung ang boses na naririnig natin no, ay papalayo doon sa pagsunod sa Kanya, baka hindi boses ng Diyos yan, mga kapatid. Hindi tayo ililid ng Diyos. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na magpatuloy sa kasalanan. Namatay na nga tayo dun. Isipin mo, para mapalaya ka sa kasalanan, hinayaan niya mamatay ang kanyang bugtong na anak. Kaya ngayon nabasa natin na nakaraan, ano pa ba yung hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin? Kung ang bugtong na anak niya, na pinakamahalaga sa kanya, binigay na niya. Yun ang kagandaang loob ng Diyos. At yun din ang ating mararanasan, no? Yung kagandaang loob na yun. Mahalaga sa atin, no, na maunawaan natin na kasama ng followers of Christ na mahalaga ang bautismo talaga, mga kapatid. At ang pagbabagong buhay, hindi yan ah, hindi yan madaling bagay, no, kung tayo lang. Pero kung kasama natin ang Diyos, walang imposible sa Diyos. Kaya yun, mga kapatid, no. Hanggang doon lang yung akin. Gusto ko din marinig yung ano nyo, yung insight po ninyo, mga kapatid, no, regarding dito. Total, ah,
malaya naman tayo, no, na makapagbigay ng mga insight, mga kapatid, no. So binabalik ko na sa ating host, purihin ng Diyos, Shabbat Shalom sa ating lahat. Hallelujah. Po mga kapatid, no? Sa Diyos ang papuri. Hallelujah, O Lord, mapagpalang Ama, makapangyarihang Diyos, Ama naming nasa langit, Ama naming Yahuwah. Hallelujah. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Ama, sa buhay ng bawat isa nandito sa Zoom, Ama. Ikaw po nakakita, Ama, sa mga buhay ng bawat isa. Hallelujah, O Lord. Kung mayroon na ba yung mga kasalanan, Ama, spiritual o physically, Ama, ikaw po ang pagkalinisin mo kami, Ama. Hallelujah, O Lord. Bigyan mo kami ng wisdom, Ama, kung anong nakakabuti sa amin, Ama. Hallelujah, O Lord. Sariling amin, wala kaming kakayahan, Ama, na lumakad sa mundong ito, Ama. Pero sa kapangyarihan mo, O Diyos, ikaw po magkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon, ng karunungan na masunod namin ang iyong tinig, Ama, lalo na po sa panahon na to, Ama, na makasama ka namin, Ama, sa aming buhay. Hallelujah, O Lord. Sa mga oras na to, Ama, pinapanalangin din namin, Ama, mga kapatiran namin na wala pa po dito, Ama, o nasaan man sila sa mga oras ito, Ama, ikaw po maggabay sa kanila, Ama, proteksyonan mo din sila, Ama. Hallelujah, O Lord. Sa mga oras din ito, Ama, pinapanalangin din namin, Ama, mga kapatiran o may mga nangangailangan, Ama, ng kagalingan. Hallelujah. Lalo na po sa physical o spiritual, Ama, ikaw po aming manggagamot at ikaw po nagpapagaling sa may sakit, Ama. Hallelujah. At kiniklaim na namin ang katagumpayan, Ama, sa kagalingan na nagmumula sa iyo, Ama, at sa lahat na nangangailangan ng kagalingan sa gabing ito, Ama. At sa gabing ito, Ama, na pinapanalangin din namin, Ama, yung nasa FB Live, Ama, nakapakinig ng yung salita, Ama. Buksan mo kanilang mga puso't isipan, Ama. Hallelujah, O Lord. Wala kaming kakayahan kundi sa kapangyarihan mo, O Diyos. Ikaw po ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Tumimo sa kanilang mga isip at puso ang salita mo, Panginoon, para po ipamumuhay nila, Ama, ang iyong salita. Hallelujah, O Lord. Sa sa mga oras na to, Ama, binabalik namin ang papurit pasasalamat, Ama, sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na aming Panginoong Yahushua. Hallelujah. Amen. Sige po.